Pangungunahan ni Pangulong Aquino ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa lalawigan ng Iloilo. Maging ang tradisyonal na bandi honor sa Kapitolyo rin ng Iloilo isasagawa ngayong umaga. May live report si Teresa Andrada. Teresa. Yes, Susan, magandang umaga. Sa kauna-unahang pagkakataon nga ay gaganapin dito sa Iloilo ang selebrasyon ng proklamasyon ng ating Philippine Independence Day. At ngayong umaga ay pangungunahan ito ni Pangulong Noynoy Aquino. Magsisimula ang selebrasyon alas 8 ng umaga kung saan pangungunahan ng Pangulo ang pagtataas ng watawa o ang flag raising ceremony mamayang alas 8 ng umaga sa Municipal Hall ng Bayan ng Santa Barbara dito sa Iloilo City. Mula 2010 sa iba't ibang lugar pinili ng Pangulo na gawin ang selebrasyon ng ating Independence Day. Noong 2011 sa Kawit, Cavite niya ito ginawa. Noong 2012 sa Malolos, Bulacan, at sinundan naman ng Liwasang Bonifacio noong 2013. At noong nakaraang taon ay sa Naga City sa Camarines Sur. Ayon sa Malacanang, naniniwala raw kasi ang Pangulo na hindi lamang limitado sa iilang lugar ang revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga mananakop ng ating bansa. Ngayong taon ay sa bayan nga ng Santa Barbara sa Iloilo City piniling gawin ng Pangulo ang selebrasyon. Sa Santa Barbara daw kasi unang itinaas ang watawat ng Pilipinas sa labas ng rehiyon ng Luzon. Isa ang Santa Barbara sa mga lugar dito sa Visayas na pinagmulan ng pag-aaklas laban sa mga mananakop ng mga Espanyol. Tinatayang nasa 3,000 pulis ang dineploy sa lungsod at sa Santa Barbara para panatilihin ang seguridad sa mga pagdarausan ng selebrasyon ngayong araw. Ang ilang bahagi ng mga kalsada na malapit sa pagdarausan ng selebrasyon ay isasira na sa trapiko ilang oras bago ito magsimula, pero may mga rerouting namang inilatag para matiyak na maayos ang daloy ng trapiko. Pagkatapos ng flag raising ceremony ay susundan na ito ng wreath laying ceremony at pagkatapos ay didiretso naman si Pangulong Noynoy Aquino dito sa Old Provincial Capitol Building sa Iloilo City para naman pangunahan ng tradisyonal na Vande d'Honneur. Ito ang unang pagkakataon na gagawin ng Vande d'Honneur sa labas ng palasyo ng Malacanang. Inaasahang magbibigay ng mensahe ang Pangulo bago ang tradisyonal na toast sa harap ng mga bisita kabilang na ang mga miyembro ng Diplomatic Corps, mga miyembro ng Gabinete at mga mambabatas. At yan muna ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Teresa Andrada.